Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang isinugo po ni Jesus ang kanyang mga alagad upang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu, ipahayag ang mabuting balita, ang bilin niya sa kanila, pagtungtong sa bawat bahay, natatanggap sa kanila, ipagkaloob ang kapayapaan. Alam niyo po, ito yung hiling nating lahat sa panahon natin ngayon. Sa ating mundo, sa ating pong bayan, sa ating pong mga pamayanan, sa ating mga pamilya, ang pangarap po natin, ang hiling natin, kapayapaan. Bakit po kaya mailap sa atin ang kapayapaan sa maraming pagkakataon? Marahil dahil iba po yung pagkakaintindi natin sa kapayapaan. Minsan, akala po natin yung kapayapaan parang kapayapaan ng pagong. Nakakita na po tayo ng pagong. Ang pagong po, takot po yan masaktan. Kaya kapag ka po meron pong nakaakmang panganib at papalapit sa kanya, ano pong ginagawa ng pagong? Hihinto, itatago ang kanyang mga kamay at ang kanyang ulo. Yun pong kawawang pagong, hindi nga siya nasasaktan. Pero napakabagal naman ang pag-usad niya sa buhay. Hindi po ito yung kapayapaang bigay ni Jesus sa atin. Yung kapayapaang bigay po ni Jesus sa atin ay kapayapaan na nagtataya ng sarili. Kapayapaan, bunga ng pag-ibig na handang masaktan para sa minamahal. Minsan naman po akala natin yung kapayapaan ng sementeryo. Kapag pumunta po talaga kayo sa sementeryo, tahimik na tahimik, payapang-payapa. Wala po talagang nag-uusap o nagkikibo ang mga patay na nakalibing sa sementeryo. Wala po silang pakialam sa bawat isa. Pero hindi rin po ito yung kapayapaang ibinibigay sa atin ni Jesus. Kasi yung kapayapaan, hindi po yan yung kapayapaang walang pakialam. Yung kapayapaan po ay kapayapaang may pakialam sapagkat nararanasan at nararaman niya at nadadama at nararanasan yun pong pinagdadaanan ng kapwa. Ano pong kapayapaan yung ibinibigay sa atin ni Jesus? Ang maganda pong larawan, yung larawan ng mag-ina. Pansinin niyo po yung isang sanggol kapag ka umiiyak. Paano po siya napapatahan ng nanay niya? Kakargahin siya ng nanay, ilalapit sa kanyang dibdib. At itong bata pong ito, kahit napakalakas ng pag-iyak niya, hihinto sa pag-iyak. Kahit po maingay sa paligid, kahit na magulo sa paligid, ano pong mangyayari itong batang ito kapag inilapit ng nanay sa kanyang dibdib ang ulo ng bata, mapapakinggan niya yung pagtibok ng puso ng kanyang nanay.
At yung pagtibok ng pusong ito nagsasabi, ang pag-ibig ko sa iyo anak, hindi ka iiwan. Ang pag-ibig ko sa iyo anak, hindi ka pababayaan. Ito po yung kapayapaan. Hindi naman po talaga mawawala yung mga suliranin, mga unos, mga kaguluhan sa buhay. Kung titingnan po natin, yung kapayapaan, hindi lang po kawalan ng gulo. Hindi lang po kawalan ng ingay. Hindi po yan ang tunay na kapayapaan. Kaya po sa Ebanghelyo, narinig po natin, sabi ni Jesus, wag na kayong magdala ng pagkain. Wag na kayong magdala ng labis na damit at panyapak. Ano po yung naisabihin ni Jesus? Kapag bitbit natin yung kapayapaan mula sa Diyos, matututo tayong magtiwala sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya po hindi kailangang magdala ng kahit anuman, sapagkat sa pamamagitan nito, huhubugin yung puso ng isang alagad na magtiwala sa Diyos at sa kanyang kapwa mga alagad. Sa dulo ng lahat, ito po yung kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, hindi kawalan lang ng gulo. Hindi po kawalan lang ng ingay. Ang tunay na kapayapaan ay nagdudulot ng pagtitiwala sa puso sapagkat tila sinasabi sa atin ng Diyos. Sa bawat pagkakataong hihilingin natin yung kapayapaan, tila isang magulang na ihihilig ang ating ulo sa kanyang dibdib, maririnig natin ang pagtibok ng puso ng Diyos na magdudulot sa atin ng kapayapaan na nagsasabi sa atin, ang pag-ibig ko sa iyo, hindi ka pababayaan. Ang pag-ibig ko sa iyo, hindi ka iiwan. Maila po ba ang kapayapaan sa inyo? Hindi po ba ninyo maranasan ang isang mapayapang buhay? Pangarap po natin itong lahat. Saan po nagmumula ang tunay na kapayapaan? Hindi po sa pag-iwas kung ano man po yung magdudulot sa atin ng sakit dahil sa pagmamahal. Hindi po sigurista ang kapayapaan. Hindi rin po sa kawalan ng pakialam sa paligid. Hindi po ito ang tunay na kapayapaan. Paano po natin mararanasan at matatanggap ang tunay na kapayapaan? Magtiwala tayo sa Diyos. At kapag nagtiwala tayo sa Diyos, alam nating nasa mabuti tayong mga kamay. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo iiwanan. Sumainyo po ang kapayapaan ni Jesus. Ito ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Through His loving eyes.